Unang Kronika, Kabanata 26. Ito naman ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto ng templo. Sa angkan ni Korah ay si Meselemias na anak ni Korah, buhat sa pamilya ni Asaph. Ang pito niyang anak ay si Zacarias na siyang panganay, kasunod sina Jediael, Zebadias, Jatniel, Elam, Jehohanan at Elihonai. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Binigyan siya ng 8 anak na lalaki. Si Simayas na panganay, kasunod sina Jehozabad, Joa, Sakar, Natanel, Amiel, Isakar, at Peyulitai. Si Simayas ay may mga anak na naging pinuno ng kanilang sambahayan, sapagkat sila'y mahuhusay at biyasa. Ang pangkat ng mga ito'y binubuo nina Otni, Refael, Obed, Elzabad, at ang 2 pa niyang anak na matatapang din, sina Elihu at si Machias. Ang mga anak at apo ni Obed-Edom na pawang may kakayahang maglingkod ay 62. 18 naman ang mga kamag-anak na pinamumunuan ni Meselemias at pawang matatapang din. Kabilang din ang pangkat ni Hosa mula sa angkan ni Merari na binubuo ng kanyang mga anak. Si Simri, bagamat hindi panganay, ay ginawang pinuno ng sambahayan ng kanyang ama. Kasama rin ang iba pang mga anak niyang sina Hilkias, Tibalias at Zacarias. 13 ang mga anak at kamag-anak ni Hosa. Ang mga pangkat na ito ng mga bantay pinto sa pangunguna ng pinuno ng kanilang sambahayan ay may kanya-kanyang pananagutan sa paglilingkod sa templo ni Yahweh, gaya ng kanilang mga kamag-anak. Nagpalabunutan sila ayon sa kanilang sambahayan para malaman kung aling pinto ang kanilang babantayan. Ang pinto sa silangan ay napunta kay Selemias at ang gawing hilaga ay sa anak niyang si Zacarias, isang mahusay na tagapayo. Kay Obed-Edom napunta ang gawing timog at sa kanyang mga anak naman ang mga bodega. Ang pinto sa kanluran at ang pinto ng saleket sa daang paakyat ay napunta kina Supim at Hosa. May kanya-kanyang takdang oras ang kanilang pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 ang bantay araw-araw. Sa hilaga at timog ay tig-4 at tig-2 naman sa bodega. Sa malaking gusali sa gawing kanluran, 4 sa labas at 2 sa loob. Ito ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto mula sa mga angkan ni Korah at ni Merari. Ang mga Levita sa pangunguna ni Ahiyas ang namahala sa kabangyaman ng templo at sa bodega ng mga kaloob sa Diyos. Si Ladan na isa sa mga anak ni Gershon ay ninuno ng maraming angkan, kasama na ang pamilya ng kanyang anak na si Jehiel. Ang mga pinuno ng pangkat ni Jehiel ay ang kanyang mga anak na sina Zetam at Joel. Sila ang namahala sa mga kabangyaman ng templo. Ang mga Amramita, Isharita, Hebronita at Uzielita ay binigyan din ng tungkulin. Si Sebuel na anak ni Gershon at apo ni Moises ang siyang pinunong namahala sa mga kabangyaman. Sa angkan ni Eliezer, ang namahala ay ang mga anak niyang sina Rehabias, Jesaias, Joram, Zikri at Selomit. Si Selomit at ang kanyang mga kamag-anak ang namahala sa bodega ng mga kaloob na inialay ni Haring David, ng mga pinuno ng sambahayan at ng mga pinuno ng hukbo. Buhat sa mga nasamsam sa pakikidigma, naglalaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga sa templo ni Yahweh. At lahat ng kaloob na inialay ni Propeta Samuel, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Zeruyas, ay inilagay sa pangangalaga ni Selomit at ng kanyang mga kamag-anak. Mula naman sa angkan ni Ishar, si Kinanias at ang kanyang mga anak ang inilagay na mga tagapagtala at mga hukom. Sa sambahayan ni Hebron, si Hashabias at ang kanyang mga kamag-anak na may bilang na 1,700 na pawang mahuhusay ang nangalaga sa bansang Israel sa gawing kanluran ng Hordan.
Sila ang namahala sa gawain ukol kay Yahweh, at ang naglingkod sa hari ay 1,700. Ayon sa talaan ng angkan ni Hebron, si Jerijjas ang kanilang pinuno. Noong 40 taon ng paghahari ni David, sinaliksik ang kasaysayan ng angkan ni Hebron at natuklasan na sa Jazer ng Gilead ay may mga lalaking may pampihirang kakayahan. Pumili si Haring David ng 2,700 mga pinuno ng sambahayan at pawang mahuhusay mula sa kamag-anak ni Jerijjas upang mamahala sa lipi ni Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases. Sila ang pinamahala ni David sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos at sa hari.